And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Pangmalakasang missile system ng bansang Amerika mga kapatid, dumating na po sa Pilipinas at nakadeploy na mga kababayan. Na kung saan talaga namang mamamangha kayo mga kapatid sa lakas ng missile system na ito galing sa bansang Amerika. Ito po yung klase ng armas mga kababayan, no, na kayang dumurog ng kalaban, no, sa loob ng 1,000 kilometers na layo mga kapatid. Biruin nyo kung gaano kataas or gaano kalayo yung range ng missile system na ito mga kababayan. At ito po ay dineploy na ngayon dito sa loob ng bakuran ng bansang Pilipinas. No, at ito po ay isa doon sa mga gagamitin mga kababayan sa isa sa gawang balikatan exercise na magsisimula na po sa susunod na linggo. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood ito. Panoorin muna natin mga kapatid. Nag-deploy na ng mid-range missile sa unang pagkakataon ng Estados Unidos para sa idaraos na balikatan exercise ngayong buwan. Okay. Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang sasali sa taunang pagsasanay na sa sentro sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Okay. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Dito mo makikita mga kababayan na sobrang seryoso na po ng ating presidente, no, sa kanyang paninindigan dyan sa ating teritoryo na ini-invade po ngayon ng bansang China. Diba? Biruin mo, may ganito ng mga klaseng missile system ngayon, no, na nakadeploy sa loob ng Pilipinas. Ito po ay isang patunay lang mga kapatid, no, na gustong-gusto talaga ni BBM na bawiin yung West Philippine Sea na yan sa kamay ng mga incheck na kung saan sinailalim ng dating administrasyon, no, sa kapangyarihan ng bansang China. Sakay ng C-17 Globemaster III ng US Air Force, dumating sa bansa ang Mid-Range Capability Missile System o MRC ng US Army. Makasaysayan ang pagdating ng missile dahil ito ang unang pagkakataong ide-deploy ito sa Pilipinas. Grabe mga kapatid, ano? Nakaka-proud mga kababayan. Unang beses, no? Ito yung pinakaunang pagkakataon mga kapatid na may ganitong klaseng armas, no? Ganito ka-high-tech na armas, no, na i-deploy dito sa bansang Pilipinas. At yan po ay nangyari lamang, no, under the Marcos administration. Napakagaling po talaga ng ating Pangulo mga kababayan. Kaya itong masapulang target sa layong 1,000 kilometro. Kaya grabe, ano? 1,000 kilometro mga kapatid. Biruin nyo kung susukatin ko yan, Manila, no, to Bicol, parang kulang pa yata kung 1,000 kilometro mga kababayan, ano? Ilang kilometro ba ang Manila hanggang Bicol? Wala yatang 1,000 mga kapatid eh. Di lang ako sure pero kung doon na lang natin pagbabasehan mga kababayan, ano? Manila hanggang sa dulo ng Bicol, sobrang layo na po ng mga kababayan. To the point na pag nag-land trip ka, no, pagka nag-expressway ka lang papunta doon sa pinakadulo ng Bicol mga kapatid, aabutin ka po ng kulang-kulang 20 hours, no? And kung hindi ako nagkakamali sa tansya ko, wala pa pong 1,000 kilometers yun mga kababayan, no, yung layo na yon kung hindi ako nagkakamali. So ganun ito kalakas mga kapatid, no? Ganong kalayo ang range na kaya niyang abutin pag ito ay ginamit mo sa giyera. Ito, ganito kalakas itong missile system ngayon na dineploy ng bansang Amerika dito sa loob ng Pilipinas. 'Di ba? At ito, no, posible itong magamit ng bansang Amerika kung sakaling magpaloko-loko itong bansang China sa isa sa gawang balikatan exercise itong susunod na linggo. Dahil nga mga kababayan, no, aabot po kasi tayo doon sa ating exclusive economic zone na kung saan pinupugaran ngayon ng mga barko ng China, no? So siguro paghahanda na rin ito mga kapatid, ano? Kumbaga sabi siguro ng Amerika, it's better to get safe rather than say sorry. Kung kaya't naglatag sila ng ganito kalakas na missile system ngayon sa loob ng bakuran ng Pilipinas mga kababayan. Grabe. Hindi malayong umalma na naman ng China, lalo't abot ng missile ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.
Ayun. Sabi na nga ba, no? Kumbaga paghahanda lang naman, no? Kung sakali lang na magpaloko-loko itong bansang China, mga kabatid, no? Matitikman talaga nila itong kuwan na to. Itong missile system na ito na nilatag ng Pilipinas. Dito nilatag ng bansang Amerika dito sa loob ng Pilipinas. Biruin mo, nandito lang yan sa kuwan, ano? Nandito lang yan sa kalupaan ng Pilipinas, pero pag paloko-loko itong China, magugulat sila kung saan galing itong mga missile na ito. 'Di ba? Ganon kalakas ito, mga kababayan, itong missile system na ito. And take note, guys, ha, hindi pa ito yung pinaka high powered na missile system ng bansang Amerika, dahil ayon nga dito, mga kapatid, mid-range, no? Mid-range capability missile system. So from the word na mid-range, mga kababayan, no? Kumbaga hindi pa ito yung pinaka top of the line, no, na mga missile system ng bansang Amerika, pero dito pa lang, mga kababayan, ano, dito pa lang sa kanyang tawag nito, capability, no, na kaya niyang abutin yung 1,000 kilometers, kaya niyang tamaan yung 1,000 kilometers. 'Di ba? Nakakagulat na po yung ganung layo na range, mga kapatid, no? How about ba kaya yung mga pangmalakasan na talaga, no, yung mga top of the line na missile system ng bansang Amerika, no? Nai-imagine nyo ba kung gaano ka-high-tech yun? Kasi kung ito ba lang, mga kapatid, na isang mid-range pa lang, ganun na siya ka-powerful. How about pa kaya? No, yung iba pang mga kagamitan ng Amerika na sinisikreto pa nila at hindi pa nila pinapakita sa atin. No? Talagang malaking bagay ito at seryoso din ang bansang Amerika, mga kababayan, na tulungan tayo sa ating pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. No, kaya itong bansang China, maghanda talaga ito. Dahil ayon nga dito, mga kapatid, no, baka daw umalma ang bansang China. No, dahil itong missile system na ito, kayang tamaan yung mga barko nila na nandyan ngayon sa may West Philippine Sea. Diba? Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, dinala ang missile sa Pilipinas para isabak sa magiging pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ngayong buwan. Alam nyo, nandun na tayo sa isa yan, no? Sa gagamitin, no? Sa kanilang balikatan exercise. Pero para sa akin, mga kapatid, ito po ay preparation na din, no? Dahil nga, hindi natin alam kung ano yung posibleng gawin ng bansang China sa susunod na linggo. Diba? Kasi kung sa mga hindi nakakaalam dyan ngayon, mga kababayan, no, ang dami ngayong barko ng bansang China na naka-standby dyan ngayon sa may West Philippine Sea. So siguro naisip ng bansang Amerika na ihanda, no, maging handa, maging listo sa posibleng mangyari sa isasagawang balikatan exercise. No, kaya nilatag nila ito ngayon dito sa kalupaan ng Pilipinas, itong kanilang mid-range capability missile system or yung tinatawag nila na MRC. Sigurista itong bansang Amerika ayaw niyang nadidihado pagdating sa giyera, mga kapatid. Dito natin makikita, mga kapatid, na ganun kaseryoso itong bansang Amerika, no, na suportahan tayo sa ating pinaglalaban dyan sa may West Philippine Sea. So kumbaga, mga kapatid, dinidebunk na mismo ng bansang Amerika yung claim ng ating mga kababayang pro-China, no, na hindi daw mangingialam ang Amerika kung sakaling girahin tayo ng bansang China, 'di ba? Isang debunk na po ito, mga kababayan, itong paglalatag ng bansang Amerika ng kanilang mid-range capability missile system. No, itong missile system na ito yung masarap isampal doon sa mga pro-China na nagsasabi, no, na maghuhugas kamay lang daw itong bansang Amerika kung sakaling magkaroon ng giyera ang Pilipinas at China. Ano to? 'Di ba? Anong tawag dito? Kung sakaling magpaloko-loko yung kaalyado yung China diyan, kayang-kaya silang abutin ng ganitong mga armas ng Amerika. Kung hindi pa seryoso ang Amerika na tulungan ang Pilipinas, bakit sila naglatag ng ganitong klaseng mga armas? 'Di ba? Yun. So, yung mga sinasabi nila, Roque, no, na hindi daw tutulong ang bansang Amerika, nako, malaking debunk na to sa kanila, mga kapatid, sa mga ganong claims nila. At hindi ko alam kung ano yung nasa isip ngayon nitong mga pro-China noong nabalitaan nila ito, mga kababayan, di ba? So kayong mga DDS dyan, mag-isip na kayo. Kung totoo yung sinasabi ni Roque, bakit naglatag ang Amerika ng ganito kalakas ng mga missile system dito sa Pilipinas? Kung wala pang interest ang bansang Amerika na tulungan ang Pilipinas.
Mag-isip kayo. Nandyan na yan, no? First time, no? First time na nilatag, dineploy dito sa bansang Pilipinas itong missile system na ito. First time. Ngayon lang nangyari yan under the Marcos administration pa. No. Ibig sabihin, totoo ang inaalok na tulong ng bansang Amerika sa bansang Pilipinas. No? Kaya mag-isip na kayo. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Sa susunod na linggo, formal nang bubuksan ang balikatan exercise na sasalihan ng mahigit 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano. Sa sentro ang mga pagsasanay sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Everything that we have is going to be put in full display in Balikatan. What we want to do is we want to train our AFP in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. Alam niyo mga kapatid, itong balikatan na ito, napakalaking advantage nito para sa ating mga kasundaluhan. Dahil nga nung panahon nga ni Duterte, mga babayan, nawala naman itong balikatan na ito. Tinanggal naman niya itong balikatan na ito sa yearly na activities ng ating mga military. Dahil nga ayaw niya ng Amerika eh. So sa madaling sabi mga babayan, kumbaga sobrang layo na po, kumbaga napag-iwanan na po ang ating mga kasundaluhan pagdating sa mga strategies. No, kasi sabihin man natin magaling yung mga tawag dito, mga defense secretary natin, 'di ba? Pero kumbaga hindi na tayo updated sa bagong makinarya, sa bagong sistema ng pakikipaggera, no? Dahil nawala yung mga ganitong mga exercises noong kapanahunan ni former President Duterte, mga kapatid eh. Sa halip, no, ginawa yang tambay sa barracks itong mga kasundaluhan natin. 'Di ba? Ano bang matututunan ng ating mga kasundaluhan kung ang kakalabanin lang nila is yung mga local lang dito na mga terrorist atin? No, walang, kumbaga, normal operation lang 'yan eh. Compare naman dito mga kababayan, no, na talagang masasabi natin na mahahasa talaga uli itong mga skills ng ating mga kasundaluhan dahil syempre kaya nga nagkaroon ng balikatan eh, no, para i-share sa atin, no, mabigyan ng idea itong ating mga kasundaluhan kung ano bang mga panibagong strategy ngayon tuwing mag-i-engage kayo sa gera, no. Ang purpose ng balikatan na ito mga kapatid is para hasain talaga ng mabuti ang ating mga kasundaluhan, no. Yun po talaga ang pinaka main purpose nito. At the same time mga kababayan, no, and preparation na rin ito sa napipintong gera, no. Kasi nung nakaraang buwan nga mga kapatid, nagkaroon na nga sila ng simultaneous exercise from Luzon to Mindanao, di ba? Kumbaga parang pinoportray na nila doon, no, or nilalagay na nila ang ating mga kasundaluhan sa senaryo na may intensyong manakop, di ba? Kaya nga nagkaroon sila ng ganun na training nung nakaraang buwan eh. So lahat ng yun mga kababayan, pati itong balikatan, no, kumbaga hinahanda, no, ng ating gobyerno ang ating mga sandatahang lakas, no, sa posibleng gera dahil nga sa issue dito sa may West Philippine Sea. Yan po ang purpose nitong balikatan exercise na to mga kapatid. At malaki yung ambag dito ng bansang Amerika dahil sa pamamagitan, no, ng pag-share ng bansang Amerika ng kanilang mga napakagandang mga strategy sa ating mga kasundaluhan, nahahasa, no. Natitrain kumbaga ang ating mga kasundaluhan pagdating na sa pakikipag-engage sa gera, no. Yung kapanahunan kasi ni PRRD mga kapatid, no, kumbaga stock knowledge na lang yung ginagamit ng ating mga kasundaluhan noon, no. Kasi walang ganito eh. Walang ganitong activities na kung saan talagang mahahasa yung isipan mo, yung katawan mo mapapractice talaga, no. Dati kasi kung kailan lang may gera, 'di ba? Doon lang sila kumbaga doon lang pinapatibok yung kanilang puso, no. Ngayon sa mga ganitong klaseng exercises mga kababayan, no, talagang pati mga physical physical na katawan nila mahahasa ma-exercise yung mga taba-taba na naipon nila noong sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni PRRD matutunaw ngayon, no, dahil dito sa balikatan exercise na ito na sinasagawa
isasagawa next week, no, na pagsasaluhan naman ng 4 na bansa, 4 o 5 bansa, no. At isang bagay pa dito mga kababayan, ano, medyo nakakakwan din ito, nakakakaba din ng puso to para sa ating mga kasundaluhan, dahil malaki ang chance mga kapatid na matrigger itong China dito sa ating isasagawang balikatan exercise, dahil pupunta tayo uli dyan sa may West Philippine Sea, and this time mga kababayan, no, sunod-sunod na po yan. 'Di ba? Unlike tong nakaraang linggo, no, yung anti-submarine drills na siguro isang pasada lang ang ginawa natin doon, no, yung yung ginawa nilang paglalayag doon, isang direction na wala nang balik yata, 'di ba? Ito ngayon mga kababayan, parang halos yata araw-araw gagawin to ng bansang Pilipinas kasama itong ating mga kaalyadong bansa. So nakakakaba din, no, para sa part ng ating mga kasundaluhan, dahil baka biglang pumalag itong China, bigla tayong barilin dyan, whatsoever na gagawin nila dyan, diretso na yan, no? Diretso gera na yan pagka nag-interfere sila sa ating sinasagawang balikatan dyan, diba? Pero ganun pa man, naka-prepared na rin naman na tayo, diba? Lahat ng ginagawa ngayong araw siguro ng ating mga kasundaluhan dyan, itong bansang Amerika, no, at mga iba pang bansa na kasali, pagpiprepare yan, no? Siyempre hindi naman yan sila magsasagawa ng ganyang exercise kung hindi handa, no? May nakalatag na plano yan na just in case na gagawin ng China to sa atin doon, ito na yung plano, i-implement na lang agad yan pag may nangyaring hindi maganda doon sa may bandang West Philippine Sea, no, pag nagsimula na yung balikatan exercise, 'di ba? At least dito, no, nakikita natin or pinapakita na rin natin ngayon sa bansang China na hindi nyo kami tuta, hindi nyo kami puppet, no. Yung dating leader lang namin yung natalian nyo sa liig, pero ngayon lalaban na kami sa inyo, no. Gera na kung gera, no. Ubusan na tayo dito kung magkakaubusan man. Hindi kami magpapalupig sa inyo. Parang ganun to Think of it like an engine that has all pistons pumping at the same time. Okay. Kasama sa mga ikinakasang military drill, ang multilateral maritime exercise. Dito sama-sama maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy at ang mga barko ng Philippine at US Coast Guards. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. Ayaw namang kumpirmahin ng AFP kung daraan ang group sale sa mga bahagi ng West Philippine Sea kung saan... Kita yan, daming mga Chinese, mga Chinese militia yan mga kababayan, no? So itong AFP hindi pa nila kinukumpirma kung dadaanan to. Pero ayon dito mga kapatid, no, ayon doon sa unang plano, no, kung matatandaan nyo, ewan ko lang kung anong petsa ko yun na vlog diba sabi doon lalagpas tayo sa ating teritoryo, diba? Yan yung sabi doon ni General ba to? Yung sabi niya noon, lalagpas tayo for the first time mga kababayan, lalagpas tayo doon sa 200 nautical miles, no, na exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. So technically mga kapatid, makakasalubong din talaga yata natin to pagdating ng balikatan exercise, no. Kaya nga siguro talaga, no, nilatag yung mid-range capability missile system ng bansang Amerika mga kababayan, kasi para yan doon, no, just in case lang na magloko itong bansang China, nandoon support yun kumbaga mga kapatid, no. Itong China wala silang ganun dito mga kapatid, at sobrang layo yata ng bansang China para magpalipad sila ng kanilang missile. So ang siguro pinakamabilis na pwede nilang gawin dito is yung aircraft carrier nila, no? Kasi may aircraft carrier din itong bansang China So yun talaga ang pinaka-responde nila kung sakali lang mga kababayan. Pero ganun pa man, di ba? Ganun pa man, kahit ganun yung gawin nila, yung aircraft carrier din ng bansang Amerika, parang nakatambay lang din yata dyan ngayon sa may bandang Palawan mga kapatid, no? Kumbaga isang tawag lang, no? Kung sakali mang magkaganon. So, gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kung sakali mang magkagera yan sa kalupaan, dito na yan sa katubigan. Wala talaga sa kalupaan mga kapatid. Malabo po yung kwento nila Roque na kung sakali magkagera, alangan naman, dadaanan lang nila itong mga barko ng Pilipinas dyan. Diba? So, dyan talaga yan. No? Kasi nandyan yung tropa ng China, tapos dadaan tayo dyan. So,
sila ang magpapatayan diyan ngayon kung sakali man, mga kababayan. No, malabo yung kwento ni Roque na aabot sa kalupaan ng Pilipinas yung gera. Walang katotohanan 'yan. Umaaligid ang mga barko ng China pero kapansin-pansin sa schedule ng balikatan na idarao sa mga ito sa mga strategic location gaya ng Lawag, Ilocos Norte. The north is also a spot where we also need and we also perceive to be flashpoints in national security. Areas where bilateral presence is also beneficial to at the operational to strategic level. Bago pa man magbalikatan, umarangkada na rin ang salaknib exercise ng Philippine Army at US Army. Nakatuon din sa territorial defense. Ang kanilang pagsasanay, nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, So yun mga kababayan, nakakatuwa talaga, yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon. 'Di ba? Hindi natin ine-expect, mga kapatid, na aabot tayo sa ganitong punto, na kung saan susuwagin natin itong bansang China. Dahil nga nung kapanahunan ni Digong, sunod-sunuran lang tayo ng bansang China, mga kababayan. At sa mga nagtatanong diyan, kasi kanina may sinagot ako ditong bobong kwan, tatakutin pa kasi ako, Tatakutin pa kasi ako na mag-unsubscribe daw siya sa aking channel. Hindi naman sa pagmamayabang, mga kapatid, Kung hindi niyo po gusto yung sinasabi ko dito, feel free po to unsubscribe. Pero yung sinagot ko kanina, mga kababayan, halatang hindi talaga subscribers 'yon. Hindi ko talaga subscribers 'yon at halatang nanto-troll lang 'yon, Kasi sabi niya, saan na daw yung tapang ni BBM, ngayong nandyan na yung mga milisya ng bansang China sa may bandang West Philippine Sea, dahil nga ang dami nga nila ngayon dyan, mga kapatid, di ba? Saan na daw yung tapang ni BBM? Saan na daw yung bansang Amerika? Bakit daw hindi pumapalag dyan sa may West Philippine Sea ngayon? Balitang-balita naman na daw na nandyan yung tropa ng China, di ba? Ito lang, sa paglilinaw lang sa inyong mga kababayan, kahit nandyan pa yung tropa ng China, mga kapatid, sa may West Philippine Sea, hindi basta-basta yan papalagan ng Amerika. Kasi parang yun yung gusto niyang palabasin, na sinungaling nga talaga itong bansang Amerika. Kasi nga nandyan na yung China, wala pa rin silang palag, di ba? May mutual defense treaty tayo na pinagbabasihan. At may mga implementing guidelines doon, mga implementing rules doon bago ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. Isa sa nakasaad doon, mga kababayan, na in-announce na natin nung nakaraan is kung sakali man hinaras tayo ng bansang China dyan at may nasawi, sa kahit anong paraan ng bansang China, pang-water cannon man yan o pangbabaril nila sa atin dyan, basta pag may namatay na Pilipino, army man yan o civilian, automatic mai-invoke yung MDT ng Pilipinas sa Amerika. Pwedeng i-invoke yun anytime basta may nasawi na. Kaya yung nagsasabi diyan na wala daw, hindi pa rin daw tumutulong ang bansang Amerika kahit nandiyan na yung China, mga tanga. Ang laki yung tanga. Palibasa hindi kayo nagre-research Tutulong lang yung bansang Amerika na yan, pag may namatay. Ngayon, bakit kailangan may namatay? Yun talaga Ano magagawa natin? Hindi pa presidente si Digong, si Erap, si Arroyo, si BBM, si Pinoy, si Ramos, na may implementing guidelines ng sinusunod yan. Yung Mutual Defense Treaty na yan ng bansang Pilipinas. Kaya wag kayong patanga-tanga, mag-research kayo. I-research muna kung ano ba ang ibig sabihin ng Mutual Defense Treaty. I-research nyo rin kung ano ba yung mga guidelines yan para ma-invoke yan. Hindi yung magko-comment kayo ng akala nyo siguro katulad yung mga pro-government vloggers tapos yung mga pro-Marcos vloggers katulad mag-isip ng mga utak gamunggong mga Duterte vloggers, Hindi ganun. Ako lang na isang pro-government vloggers, nire-research ko lagi yan. Yung mga bagay na yan. Kaya kung ganyan lang, takot-takutin nyo pa ako mag-unsubscribe. Putang ina, hindi kayo kawalan. Hindi kayo kawalan kahit mag-unsubscribe kayo. Di ba? Marami pa namang mga matitinong Pilipino na talagang nag-iisip bago mag-comment.
Kayo kasi wala kayong utak eh. Anyway guys, hanggang dito na lang yung video natin. Kung nagustuhan niyo pa ang ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video. Adios.